Mapagpalang araw mga kamam, si Ma'am, day 11 of 30 ng ating vacation. So nandito kami sa barko, nagpray lamang po ako ng tahimik. At yan po ay 5:40 AM. Pagkalabas po ng cabin, chinek ko po yung dagat. Yan naman ay kalmado. Salamat Panginoon sa kaligtasan. At dito po, mayroon pong isang isla kung saan hihinto po muli ang aming barko para magbaba ng pasahero at magsakay nito. So, medyo mahangin, minsan walang hangin. At yan po ay ang Romblon. So, mabilis kaming lumabas ng aming team, ang Chosen Family Team. No, tinawag po yan ni Ma'am Joanne. So, nagpicture lamang for family at ng isang buhat, no, kaming lahat. So, napakasaya po namin dyan. At chinecheck namin, baka maiwan kasi kami ng barko. Kaya mabilis lang, tiningnan din namin yung souvenir shop. Hindi mo na kami bumili kasi nga mabigat yung mga marble dyan. Alam naman natin na ang Romblon ay the marble capital of the Philippines. So after, umakyat ulit kami ng barko para maglayag na papuntang Sibuyan. Syempre nagutom ang aking mga kasama ang inyong kamam si Ma'am. So nilabas namin yung aming food and then nag-order pa rin kami ng coffee, ng cup noodles. Yan, so habang naglalayag, tapos namin kumain, diyan lang kami sa gilid ng barko paalis. So masaya kami lahat diyan kasi kalmado ang dagat. Nagpray po talaga kami para matuloy yung aming lakad for this week. So makita natin yung ulap. Yan, so walang tigil na kwentuhan, tawanan, yan, tas kainan, hindi tumitigil, no, yung mga baon namin sa barko. At thank you Lord, touchdown na po kami dito sa Sibuyan, Romblon. Yan na yung aming mga kasama, happy ang lahat kasi after ng mahabang oras na biyahe namin sa barko, nakarating din kami at ahead of time, umarkila po ng jeep si Ma'am Joanne dito. So from pier, papunta po sa tahanan nila ay 20 minutes pa. So kung makikita natin, meron pa ring bahay na gawa sa light materials at meron naman doon na sa concrete materials. So yan, kita natin ilan lamang yung dumadaan, magaganda pa rin yung tanim sa paligid, matatanaw mo rin yung palayan. So magi-start na daw magtanim kasi tag-ulan na. Yan, makikita ko rin po at makikita nyo rin dito sa video na kung gaano kaganda yung dagat ng Romblon. So, i-explore po namin yan sa day 12. Iikutin namin ang buong Sibuyan, Romblon. So, excited yung mga bata dyan nung natanaw na nila yung karagatan. Excited na silang mag-swimming. Pero sabi namin, kailangan umuwi muna. So, ito nga po pala yung aming tutuluyan. Shout out po kay Uncle Raul at kay Auntie PB. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa aming lahat, sa inyong magandang tahanan. Salamat po dahil pinagbigyan nyo po kami lahat dito. Yan, excited ang lahat at na-amaze kami sa napakagandang tahanan nila Uncle Raul at ni Auntie Pebi. Yan, so nagtatawanan kami dyan kasi paano nga ba kami magkakaroon ng ganito na kaganda na tahanan, yung mga gamit gaganda. So yung iba na-excite, mikot-ikot, at pagdating namin naka-ready na yung aming food, no, fresh from the sea, huli yung malaking pusit, fresh na isda, inihaw na liempo, meron din diyaang gulay na langka,
At after namin mag-lunch lahat, syempre itong for the boys, kape kahit napakainit ng panahon. At naisip din namin ni Ma'am Michelle na kumuha ng kalamansi. So ito yung pinagkukwentuhan namin na totoo at pinatunayan niya na mayroong mataas na puno ng kalamansi. So ang nag-decide po kami na mamitas ng kalamansi na gagawing juice mamaya para fresh. So after niya dyan na mamitas, ako naman yung binidyo niya para ma-experience ko din yung pag-harvest ng kalamansi. So masaya kami dyan kasi kwentuhan kami ng kwentuhan dahil yung ibang kalamansi parang nagko-camouflage, nagtatago kaya hindi namin makuha. So marami din kalamansi doon sa lower part ng puno na yan. Hindi na namin maabot, natatakot kami mamaya mahulog kami dyan. Kaya po pagbaba namin at nakakuha lang kami ng ilang piraso, kaming dalawa, sabi namin baba na kami, baka merong hagdan or meron tuntungan sa baba na abot yung mga kalamansi. So pagbaba namin, nakita namin si Daddy Christopher, sabi namin marami pang bunga ng kalamansi kasi gagawa nga na siya ng kalamansi juice. So pinagbigyan naman po niya kami, kinuha niya, makiat siya dyan sa puno, sabi ko mag-ingat lang. At marami din naman nakuha na kalamansi. So sakto na siya sa isang pitchel na aming pinagsalu-saluhan kanina. Yan. So maraming nakatikim yan. Tigko-konti lamang. At pagkatapos nun, umalis ang for the boys with Ma'am Joanne. Yan sila Ma'am Babe, si Ma'am Prince. Gumagawa sila ng yellow for tomorrow. At ito naman yung in-order na balanghoy, gawa daw yan doon, may butchi, may puto, babaunin namin yan. So naligo na ang lahat, nakapagpahinga, maliligo kasi kami sa taas ng bundok doon, no. Yan, so dahil na flat yung kolong-kolong, kaya sumakay din sa chariot yung unang batch. Nauna na sila doon at yung second batch naman po tumawag ng tricycle. At kami po ni Ma'am Joanne, hinihintay namin si Daddy Christopher at si Sir Alvin kasi nga na-flat tong kolong-kolong na to. Kaya kami na lang apat yung sakay nito, sumunod kami sa kanila. So, ang saya ng experience dito kasi nakatayo lang kami habang nagdadrive si Daddy Christopher at nakaangkas si Sir Alvin. So, may nadaanan kami na mga bibi. Kaya nag-stop kami para mag-giveaway. So after ng ilang minuto, nakarating na kami sa aming paliliguan. At alam nyo ba, umakyat pa kami ng bundok. Yan, excited kami sa pag-akyat ng bundok. So yung dadaanan mo dito, magiging maingat lamang, medyo madulas, may pataas, merong pababa, makikita mo. This time, medyo tuyo yung tubig kasi nga summer. Pero doon sa aming pupuntahan, maganda yung tubig. Yan, naglakad lamang kami dyan. Sabi ni Daddy Christopher, mag-ingat ako kasi medyo makitid yung daan. At baka madulas or madapa. Kaya susunod-sunod lang ako. So si Ma'am Joanne at si Sir Alvin medyo mabilis silang maglakad. Nandun na sila sa medyo malayo. So ang inyong kamam si Ma'am bukod sa nagbi-video ay medyo mabagal. So sa wakas narating na rin namin yung taas. At eto yung makikita mo dito. Sulit ang pag-akyat ng bundok. At alam nyo ba, lahat po kami, ang pinraise lang sa amin ay 300 pesos. Kasama na yung parking, kasama na yung kubo na aming pinag-stayan kung saan nilagay yung gamit at yung food na aming dala. So as you can see, lahat dyan ay nag-i-enjoy, apakalamig ng tubig. Kaya nagbabad kami ng sobra, nakakawala ng sakit ng ulo.
napakalamig ng tubig dyan. Pero kapag ikaw ay nakalublob na, nakababad na, hindi mo na alintana. Yan, nag-enjoy kami doon sa in-order na kamoting kahoy. After, yan ay magsi 6 o'clock na, nag-decide kami na bumaba na kasi mahirap na hindi na po kami nagbanlaw kasi nagdesisyon kami na pag-uwi na sa bahay, doon magbabanlaw. At nakaka-amaze dito, kahit bumabiyahe kami, hindi ka giginawin, no, natuyo na kaagad. So yan, na-late sila ng pag-akyat dahil okay na yung kolong-kolong. Dalawa na lamang yung service namin, yung chariot, lahat ng for the girls at yung bata ay dito kami sumakay. So, thank you sa aming mahusay na driver. At yung mga boys naman po, kasama si Avi at si Isa doon. Sakay po sila ng kolong-kolong. No? Nakakatawa, ang saya-saya po ng experience. At pagdating namin dito sa tahanan nila Kuya Raul at ni Auntie Pebi, lahat ay naligo na at nag-prepare naman kami ng dinner. So, ang lahat ay may task na gagawin para mapadali. Ito na naman yung fresh na isda, napakalaki. Napagdesisyon na ng lahat na isigang na lang for dinner. Yan, yung mga bata excited sa masarap na sinigang na fresh na isda. So, walang nakakaalam sa amin kung ano yung pangalan ng isda. Kaya, ayan ang lahat. Busy para sa dinner. Sinusubuan lamang yung mga bata. Nandun yung tawanan, kagalakan. So, ito po ang aming ginawa for 11th day of 30 ng vacation. Thank you for watching. God bless everyone.